Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling na nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang isa sa katangian na dapat tinataglay natin kung sa mga gusto pong pumasok sa isang relasyon o sa isang ugnayan, ang kailangan natin makita ay kung ang tao bang ito ay mayroong kapasidad na manatili, yung capacity to remain. Kahit sa inyo po, no, sa mga mag-asawa, kung mag-aasawa kayo, sa tingin nyo, kaya nyong manatili. Kamusta ba ang inyong mga relasyon? Ano ba nangyayari? Diba? Kasi sabi ni Kristo, ako, ito na yung simula ulit ng mga talinghaga at paggamit, no, ng mga ganitong kwento. Ako ang ubas, ang puno, no, ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking Ama ang tagapag-alaga, ako ang puno o ang sanga na nananatili sa akin. Ito yung maririnig natin lagi. At ang sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga sanga, ang nananatili. Diba? Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. So, sa isang relasyon, bakit hindi lumalago? Bakit hindi nag-grow? Bakit hindi nagmamature? Kasi parang karamihan na mga parang failure o failing relationship ay yung kakulangan sa kapasidad na manatili sa isa't isa. Kasi importante yung connection. Napapansin niyo po ba? Yung connection. Yung connected tayo sa isa't isa. So, hindi sapat na pag sinabing, okay, tayo na. Ganun na lang ba yun? Hindi yun sapat. Kasi kailangan mas payamanin pa, kailangan mas asikasuhin pa. Kasi madaling matanggal yung connectivity kapag mahina ang isa't isa. So sa relasyon natin sa Diyos, para mapanatili at mapatibay
ang ating koneksyon sa Kanya at manatili tayo sa Kanya, may mga bagay, no? May mga tulong na ibinibigay sa atin. Pag sinabing, halimbawa, nananampalataya ako sa Diyos, bininyagan tayo. Di ba ang pinaalala sa atin? Hubugin sila, ihanda sila sa mga susunod pang mga pagtanggap ng sakramento. So, hindi automatic na, binihusan ka na ng tubig, okay na. No? Connected ka na sa akin. Kasi pwedeng mawala. Dahil maraming mga Katoliko na binyagan, pero humiwalay, umalis. Hindi ko alam kung nasaan ang kapabayaan. Kung sa magulang ba o sa atin mismo na pinipili natin na mag-detach kasi ayaw na natin. Kaya hindi tayo lumalago. Kaya ngayon, sinasabi, pinapaalala sa atin ni Kristo, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana. So, pag humiwalay tayo sa Kanya, anong tawag doon? Kakabit tayo sa iba. So, pag kumabit sa iba, yun pa lang, problemang malaki na yon. Kaya, kailangan natin din, suriin din, no? Kung kinakailangan sa modernong panahon natin, sinasabi nga, kailangan din natin nag-a-upgrade sa relasyon natin. Kailangan may effort tayo. Hindi pwedeng okay na yan. Hindi pwedeng, total, mag-asawa na kami, total, magkasama na kami. Hindi Kaya nga meron tayong catechism, meron tayong Biblia, meron tayong mga documents na talagang magpapatibay ng ating pananampalataya, ng ating relasyon sa Diyos. Ang panawagan ni Kristo, manatili kayo sa akin. So pag sinabing manatili kayo sa akin, yung effort kailangan nating gawin. So tingnan natin, anong effort ang ginagawa natin para mas maging matatag tayo at manatili tayo sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na ating pong nararanasan. Sabi nga, ito yung tinatawag na pruning process. May mga kailangan tapyasin, may mga kailangan alisin para mas lumago ang relasyon. Masakit ang proseso, pero kapag nalampasan natin yan, mas lalago pa at titibay ang ating ugnayan, hindi lang sa Diyos, maging sa isa't isa. Amen? Thank you.